Sama-sama tayong magiging Saksi! Higan, kalahating milyong pisong halaga ng paputok ang nasamsam sa iligal umanong imbakan sa Batangas. Sa Caloocan naman, bistado ang online na bentahan ng paputok ng ipinagbabawal sa batas. Saksi sina John Consulta at June Veneracion. Nang magkabayaran, doon na pinalibutan ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang target ng online seller ng paputok sa entrapment operation sa Caloocan noong December 21. Hindi kayo authorized leader, sir, na bibenta ng paputok. Isa pang online seller ang nahuli sa hiwalay na operasyon sa lungsod noong December 19. Nakuha sa dalawa ang naglalakihang iligal na paputok gaya ng kabasi. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Anumang klase ng paputok, bawal ibenta online ayon sa PNP. Mahirap kasing masiguro ang kalidad ng paputok kapag online ang bentahan. Hindi sila binigyan ng PNP ng lisensya para magbenta dahil ang PNP ay hindi nila pagbibigyan yung mga tao na magbenta sa online because of safety issues. Nagbabala ang PNP na sa ilalim ng batas. Pare-pareho lang ang parusang maaring kaharapin ng seller, buyer at ng maging nakontratang mag-deliver lang ng paputok. Kaya paalala ng PNP sa mga rider, mag-ingat sa i-deliver. Ang papapatunayang sangkot, maaring maharap sa 6 na buwan hanggang 1 taong pagkakakulong. May multa pa na di bababa sa 20,000 hanggang 30,000 pesos. Payo naman ng DTI, bumili lang sa mga may PNP permit at business permit na dapat nakapaskil sa mga tindahan. Hanapin at tiyaking lihitimo ang PS Mark sticker at siguruhing nasa listahan ng legal o otorisado ng DTI ang brand. Bawal lahat ng imported na paputok. Penalty po na 25,000 sa seller at saka up to 300,000 po dun sa manufacturer. Sa Bukawi, Bulacan, malakas ang negosyo habang papalapit ang bagong taon. Maraming bawal ngayon. Kailangan ito lang mga nabibili namin, mga fountain. So okay lang yung hindi masyado maingay. Full production na rin ang malalaking fireworks manufacturer sa bansa. Pero nagdudulot daw ng pagbagal ng kita ng retailers ang sobrang dami ng supply. Last year kasi, ang ang production ko konti. Kaya sila nag-aagawan. Yung konting agawan, nag-aagawan. Kaya napapalaki ng bili. Pero ngayon medyo ang produkto natin nagmimit dun sa mga mamimili. Kaya medyo alalay ngayon sila, hindi kagaya ng dati. Nakapaskil bilang babala sa mga mamimili ang sample ng mga illegal na paputok. Meron pa rin mga nagba-violate nito na yun nga yung minomonitor natin na may mangilan-ngilan na nagbebenta underground. Pero kung ikukumpara natin sa mga nakaraang taon, limitado na yung mga namomonitor natin. Iligal na pag-iimbak ng paputok naman ang bistado sa isang bahay sa Santo Tomas, Batangas. Kinumpiska ang malalakas na paputok sa sala at papasok sa loob ng kwarto, natagpuan ang nakaimbak na 5 stars, sawa, kwitis at iba pa. May natagap kasi tayong intel report dito na mayroong isang personality diyan somewhere in Santo Tomas na nagbibinta ng mga paputok. Which is nung makita to natin sa social media, nalaman natin na mga bawal na paputok ang karamihan. Nakapag-tisbay tayo dun sa kanya and it turned out na positive naman. Tinatayang nasa kalahating milyong piso ang halaga ng nasamsam na paputok. Madadamay yung mga kapitbahay nila pagka hindi sila marunong gumawa nitong paputok sa sabog ito. Then magkakaroon ng sunog, no? So damay-damay na dun sa mga kapitbahay nila. Hinihingan namin ng pahayag ang mga suspect. Sa Cagayan Valley, mahigit 2,000 piraso ng iligal na paputok ang sinira ng Police Regional Office 2. Paalala ng DOH, hindi laruan ang mga paputok at takaw disgrasya pa rin. 23 bagong kaso ng fireworks-related injury ang naitala. Karamihan nasa iligal na paputok. 2 ang nadagdag sa mga kailangang putulan ng daliri dahil sa plapla na kanilang sinindihan. Dahil dyan, 75 ang fireworks-related injury sa bansa sa kabuuan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta. June Veneracion, kami ang inyong saksi. Mula umaga hanggang gabi, ang usad pagong na traffic na dulot ng pagsasara ng EDSA Rojas Boulevard flyover northbound. Saksi live si Jamie Santos. Jamie, kamusta?
Igan, matapos makapagpahinga at magsaya kasama ang pamilya nitong long Christmas break, matinding traffic naman ang binuno ng mga motorista sa pagsasara nga nitong northbound ng EDSA Ross Boulevard flyover. Ikinagali tuloy ito ng mga motorista. Bumper-to-bumper traffic ang mga sasakyang inabutan namin kaninang rush hour. Sa bahagi ng Rojas Boulevard, yan yung mga sasakyang galing Cavitex patungo sa Maynila. Tukod ang traffic dahil sa pagsasara ng northbound lane ng EDSA Ross Boulevard flyover. Ang traffic na yan, abot hanggang Cavitex. Dagdag pa sa pagkakabuhol-buhol ng trapiko, ang mga sasakyang mula sa service road na lumalabas pa Rojas Boulevard. Isinara kahapon ang northbound lane ng flyover para sa isinasagong repair and rehabilitation na tatagal hanggang December 30. Naglagay ng expansion joints para mabawasan ang pag-uga ng tulay kapag may dumaraang malaking sasakyan. May nakalagay na announcement sa bukana bago umakyat ng flyover para makahanap ng alternatibong ruta ang mga motorista. Pero galit ang mga naipit sa traffic na motoristang nakausap namin. Hindi raw nila alam ang pagsasara ng flyover. Malaking abala po kasi po, dapat po hindi ganito ka-traffic imbes na makakawi po agad. Sino ba talaga na may kagagawa niya? Wala namang balita. Di man lang sinabi na sisirado kagad yan. Traffic, talagang sagad ang traffic ngayon dito. Ang isang motoristang nakausap namin galing pang Pangasinan. Ipapasyal daw sana ang anak sa isang amusement park sa Pasay. Mag-aalas 7 na ng gabi, nasa Rojas Boulevard pa rin sila. Yung anak ko, nandito na nag-rides. Wala na, anong oras na? Ilang oras mo kayo na-traffic, sir? 3:30. 3:30 pa lang po? Oo. Tapos hanggang ngayon nandito pa rin? Sana raw pinagpaliban muna ang pagsasagawa ng flyover. Sobra pa kami alas 12 dito. Walang abiso, walang everything, which is supposedly dapat nag-abiso o anuman. Dapat after New Year na nila ginawa yung... Sana po, alam nila namang holiday season, di nila sinabay dapat yung pagpapagawa niyan. Tingnan yung permission sa motoristang ginawa nila. Ilang oras po kayo, sir, naipit sa traffic? Ay, kanina pa po kami alas 2 dito eh. May pampasaherong jeep pa kaming inabutan na nasiraan matapos matenggan ng ilang oras sa traffic. Igan, inabutan namin kanina yung pagbuhos ng semento sa expansion joints. Aabutin daw ng isang araw para ito'y tuluyang matuyo. At live mula rito sa Pasay para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Pinaghahanap at iniimbestigahan ng isang airport employee na tumulong umano sa mga biktima ng human trafficking na makapasok sa NAIA. Saksi Salima Refran. Nagduda ang immigration sa sali-saliwang sagot ng mga pasahero na nagpakilalang magkaibigang turista na papuntang Thailand. Kalaunan, umamin silang hindi talaga magkakilala at na-recruit bilang mga household help sa Dubai. Itinuro rin nila ang tumulong daw sa kanilang makapasok sa airport na nakuhanan pa sa CCTV. Isang airport employee na may high-level access pass para makapasok sa immigration area. Una po, dinala sa diplomat lane ito pong mga passengers na ito when they were accosted by our immigration supervisor. Pumila po sila doon sa regular counter. The escort remained doon sa area. Pinipilit po na manatili doon sa area at i-monitor kung ano po yung status ng dalawang passengers na kanya pong ina-assist niya. Agad na rescue ng IACAT ang mga biktima ng trafficking. Ang airport employee, pinaghahanap na at subject na rin ng investigasyon ng NIA. Controlled area na po yun, restricted area na po yun, no? Yung mula immigration. Very limited po ang binibigyan ng access on that particular area. Hindi po namin ito tinotolerate. At sino man may involved po dito na employee ng MIA mayroong sapat na kaparasan kung sila'y mapapatunayan. Pwede po sila matanggal ng trabaho dito sa MIA at mawalan ng mga benepisyong dapat may bigay sa kanila. And it's also being coordinated with the airport authorities para malaman po kung sino siya, anong ginagawa niya doon, official ba ang kanyang pagpunta doon sa immigration area at maimbestigahan po kung may kailangan pong patungan ng sanksyon. Inuutos na rin ng Department of Justice na imbestigahan ng NBI ang insidente. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi.
Kahit weekend at holiday, bukas ang Office of Transportation Cooperatives para sa mga hahabol sa December 31 deadline ng consolidation ng mga pampublikong sasakyan. Saksi si Joseph Moro. Dating jeepney driver, ngayon tricycle driver na. Pero nanghihinayang si Aljur dahil ang dating 500 pesos na kita sa jeepney, 300 hanggang 400 pesos na lamang. Talagang hinanap ko ng paraan para mabuhay ang aking pamilya. Si Mang Randy naman hindi pa alam ang gagawin sa bagong taon pag hindi na pwedeng mamasada ng jeepney. Maghanap na naman ako ng ibang hanap buhay. Nag-file na raw ang kanyang grupo ng consolidation pero wala pa silang papel na aprobado na ito. Ayon sa LTFRB, pagkatapos ng December 31 deadline, yung mga hindi nakapag-consolidate, ituturing na ang kanilang mga prangkisa na wala ng bisa simula January 1, 2024. Kahapon, sa pag-phase out sa ato ang mga PUD unit. Sa Davao City, nagkilos protesta ang ilang miyembro ng Transmission Piston bilang pagtutol sa modernization program. Sa datos mismo ng LTFRB, 7 sa bawat 10 jeepney sa Metro Manila o lampas 30,000 pa ang hindi consolidated. Babala ng grupong Piston, walang masasakyan ng mga commuter sa maraming ruta pagpasok ng bagong taon. Pagtutuunan naman daw ng Transportation Department ng sapat na sasakyan ng publiko pagpasok ng 2024 at makikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan pagkatapos ng December 31 consolidation deadline. Ang mga consolidated units papayagang mag-apply ng special permit para mamasada sa mga rutang walang consolidation. Sabi pa ng DOTR, base sa kanilang datos sa NCR daw, lahat ng mga pangunahing ruta ay may mga consolidated units na. Yun daw naman iba ay papatakbuhan ng ibang sasakyan pampubliko. Ang Office of Transportation Cooperatives hihintayin daw ang mga habol na mag-consolidate kahit holiday papatak ang December 31. We hope na mas marami pang habol because ang kapalit ng hindi paghahabol ay hindi ka na makakapasada, makakatrabaho after December 31. So we are open, LTFRB, OTC, we're open up to December 31. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Iba't ibang palengke sa Maynila ininspeksyon. Kabilang sa inikutan ng Manila Veterinary Inspection Board ang Paco Talipapa, Blumentritt Talipapa at Altura Market sa Sampaloc. Ayon sa direktor ng board, wala namang nahuling paglabag. Bago yan, nag-viral ang video ng mga daga na pinapapak ang karning baboy sa isang pwesto sa Talipapa sa Paco. Nang balikan ng GMA Integrated News ang pwesto kanina, sarado pa rin ang tindahan at wala ang may-ari. Kaso ng chikungunya sa Pilipinas, halos 400% ang itinaas kumpara noong 2022. Sa datos ng DOH, mula sa 593 cases noong Enero hanggang Nobyembre ng taong 2022, pumalo ito sa 2,854 ngayong taon. Sa Asia, pangalawa ang Pilipinas sa may pinakamaraming naitalang kaso, kasunod ng India na nasa number 1. Ang chikungunya ay viral disease na dala ng lamok na Aedes aegypti na nagdadala rin ng dengue. Magkapareho sila ng sintomas, lagnat, pananakit ng ulo, kalamnan at kasukasuan, panghihina at rashes sa balat. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. May mga prutas nang nagbahal sa Divisoria, 5 araw bago ang pagsalubong sa 2024. Saksi si Tina Pangariban Perez. 150 pesos lang kada kilo ang ubas bago magpasko rito sa Divisoria sa Maynila, pero ngayon ay 200 na. At tataas pa raw ang mga bilog na prutas gaya niyan habang papalapit ang bagong taon. Kailan magtataas? 29. Mga ganon, 29, 30, ganon. Malaki ang tinaas sa isang kahon kasi isang tinataas eh. Minsan 200. Kung namamahalan sa ubas, meron namang mga 3 for 100 pesos, gaya ng pongkan, US Red Apple at kiwi. Ang Fuji Apple, 4 for 50. Ang lemon, 3 for 50. Meron ding chiko at dalandan na 100 ang isang kilo. Pwedeng bumili ng paisa-isa, lalo na kung nagtitipid o nagkukumpleto lang ng 12 o 13 fruits para sa medianoche bilang pamahiin. Kung ayaw ng mahassle, pwedeng magpa-customize ng fruit basket sa Santa Elena Street dito sa Divisoria. May 2,500 pesos, meron ding 1,000 hanggang 1,500, depende sa lamang prutas.
Simula pa po nung Christmas, may mga order na po kami na fruit basket. Meron tayong mga local kasi ito more on imported kaya mas pricey po siya kumpara sa local. Sa Tabora Street, matumal pa ang bentahan ng prutas ngayon. Siguro sa hirap ng buhay din ho. Basta importante siguro meron lang mailagay sa lamesa, may makitang bilog, may pagsalo-saluhan ng pamilya. Siguro tama na po ito. Kulang na po sa pamilya. Pero kung may mga naghihigpit sa budget, meron namang customer na talagang gumagastos ng malaki para sa mga bilog na prutas. No, kumpleto ko as much as possible, hindi lang 12. Mas madami. Kasi mas madami daw blessing pag ganon. May nauuso ring ibang klase ng pampaswerte. Maliban sa bilog na prutas, meron pa palang ibang hinahanap. Chocolate na barya ba, may nakalagay dollar, oh. Biro mo yan, dollar. Oo. Bakit daw nila hinahanap to? Bilog eh, tsaka may ginto. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Inihatid na sa huling hantungan pero nakapagbigay pa ng saya ang isang babae sa Quezon. Nagmisulang party ang kanyang libing. Ating saksihan. Game face on! Ready na mga papremyo. Enjoy na lang tayo. May pamigay na mga barya at may paraffol pa. Pero teka, bakit may kabaong? Libing pala kasi yan ng Tita Lily ni Reagan. Isa pa, dapat energetic. Woo! 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 Okay, dahil dyan, sige, tigpa 500 na kayo. Kasi nga, bili ni Tita Lily talaga na gusto lang niya masaya, ayaw na niyang malungkot. Ilang buwan na rin siyang hindi okay, nahihirapan kasi nga sa kanyang kondisyon. Kaya sabi niya sa amin, magsaya na lamang tayo. O, diba, nakirawin ng 1,000. Pati sa burol, happy-happy ang mga nakikiramay. Wala tutulog, kasi dito na umos. O, diba? Kailangan na buhayan ng loob. Talaga nagpalaro na ako na nagpalaro. Para yung isa ko rin tita na talagang kasama niya na mas matanda pa sa edad ko yung pinagsamahan nila, hindi rin ganun mahirapan na kapag nailibing na si Tita Lily, masaktan siya ng sobra. Namatay si Lily dahil sa komplikasyon dulot ng cancer. Tumatakman sa netizens ang kakaibang pamamaalam sa kanya, higit pa ang puwang na naiwan sa puso ng kanyang pamilya. Siya kasi ang tumulong sa akin sa pagkapaaral, kaya talaga napakalaki ng utang loob ko sa kanya. Napakamatulungin, napakamalalahanin, talagang nanay sa amin. Hindi pa rin naman daw nawawala ang pait sa pagkawala ni Lily, pero nakatulong ang huli niyang hiling para mapagaan ang loob ng kanyang mga iniwan. Maswerte ako sa kanya kasi hindi naman niya ako talagang anak pero tinuring niya akong anak. Kami nung kapatid ko. So siguro nga kung ilalathala ko yung kanyang buhay, napakadaming magagandang kwento. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Big winner po ang pelikulang Firefly sa 49th Metro Manila Film Festival, Gabi ng Parangal. Wagi ito ng Best Picture. Tinanggap ang Best Picture Award sa pangunguna ni GMA Pictures President at GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez. Tuwang-tuwa si Attorney Gozon Valdez sa pagkilala at sinabing deserving ang Firefly dahil napakaganda ng pelikula. Itinanghal ding Best Screenplay ang Firefly na inihandog ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Isinulat ito ni GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Angeli Atienza. Best Child Performer naman ang bida nitong si Yuen Micael. Nanalo rin ang pelikulang Gomburza para sa Best Director at Best Actor para kay Cedric Juan. Best Actress si Vilma Santos para sa pagganap niya sa When I Met You in Tokyo. Best Supporting Actress naman si Miles Ocampo ng Family of Two at Best Supporting Actor si JC Santos ng Malyari. Salamat Iga sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. 5 araw na lang, 2024 na.
Sa ngalan naman ni PR Kanghel, ako po si Sandra Aguinaldo para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, sama-sama tayong magiging saksi!